Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayoy, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangaring maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililini ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang matuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Sirach ay isang guro ng karunungan. He is a wisdom teacher. Ang karunungan na nakuha niya sa kanyang pagninilay ng mga karanasan at sa kanyang pagmamasid sa mga pangyayari. Natutuhan din niya ito mula sa mga matatanda ng bayan. Isang bagay na itinuturo niya ay tungkol sa kababaang loob. Ang taong mapagkumbaba ay minamahal ng iba, lalo na ng mga taong takot sa Diyos. Pero inaayawan ng marami ang mayayabang. Kaya habang umuunlad tayo sa buhay at tumataas ang ating posisyon, mas lalo tayo maging mapagpakumbaba. Mahirap itong gawin kasi mas pinupugay tayo kapag mataas na ang naabot natin sa buhay at madaling madala tayo sa mga pagpupugay ng iba. Isang tanda din ng kababaang loob ay hindi maging masyadong maging ambisyoso. Magsikap na umunlad, hangarin na mas lumawak at lumalim ang ating kaalaman. Pero huwag mag-isip na ang lahat ay malalaman natin, na ang lahat ay maaabot natin. Let us recognize our limits. Isa pang tanda ng kababaang loob ay ang pagtulong sa nangangailangan. Kinikilala natin na mayroon tayo. Kinikilala natin na mayroon tayo at ang iba ay wala. Kaya gusto natin silang bahaginan. Hindi natin sinasarili ang ating kayamanan o kung ano mang mayroon tayo. May pananaw ngayon na kailangan nating itaas ang ating bangko upang tayo mapansin ng iba. Tinitingnan ng marami ang kababaang loob bilang kahinaan. Kailangan makilala. Kailangan ma-expose, kailangan maging sikat. Hindi na natin kinikilala na ang halaga natin at kung ano tayo sa mata ng Diyos. Sa totoo lang, hindi gaano mahalaga kung ano tayo sa mata ng tao. Ang tao ay madaling magbago ng pananaw at hindi nakakasuri ang tao ng tunay na mahalaga. Madalas panlabas lang ang nakikita nila. Maging mapagkumbaba tayo kung mas pinahahalagahan natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. Siya ang talagang dadakila sa atin. At ang dinadakila niya ay ang mga taong mapagkumbaba. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng isang pusong mapagkumbaba. Mas lalo ko sanang maalaala
na ikaw ay nakatingin sa akin at kilala mo kung sino talaga ako. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.